Ang example na nakikita ninyo ay ang mga pagkakasunod-sunod ng mga qualitative research questions. Kadalasan, in-explore lang ng mga researchers ang phenomena o topic ng kanilang research questions. Pero, depende sa'yo kung maglalagay ka ng i-develop na framework, kagaya ng nasa number 3. Ayan, nakikita nyo siguro sa screen. Karamihan ng mga qualitative researchers, abala lang sila sa pag-explain deeper ng mga phenomena para maintindihan mabuti ang isang topic. Kaya karamihan, yung number 1 and 2 questions lang ang kanilang ginagawa or ini-include sa study nila. Ito nga, ito na yung example natin. Isang basa ka lang. The reading habits of grade 6 pupils in SMES school year 2020 and 2021. So, makikita natin dito na yung 1 and 2 ang pinaka-typical na research question ng qualitative research. At ang number 3, this is optional. If you are seeing na maaari kang mag-develop ng isang theory or maaari kang mag-develop ng isang framework, maaari mong idagdag ang ganitong klaseng tanong. So, kung sa tingin nyo may output kayo, pwede nyo dagdagan. So, depende na rin yun sa inyo as a researcher kasi flexible din naman ang qualitative research.